Almira, nasaan ang asawa mo? Tanong naman ni Elisa, nang maabutan na nag-iisa na naman ang pamangkin. Iniwan niya ang mga ito kanina upang mabigyan ng pagkakataon si Juancho na umaming totoong nararamdaman nito. Kausap po niya ang kanyang sekretary. Doon po sa telepono. Gustong-gusto nang tanungin ni Almira sa tiyahin kung ano ang napag-usapan nila ni Juancho. Ngunit hindi siya makakuha ng magandang tiyempo rito. Umamin na ba siya sa'yo? Muling tanong ng ginang. Ayaw niyang pangunahan si Juancho tungkol sa pag-amin nito nang totoong nararamdaman nito kay Almira. Ngunit kung ganito naman kalungkot ang pamangkin, ay baka hindi na niya mapigilan pa ang sarili. Napakunot naman ang noo ni Almira. Ano ang aaminin niya? Napailing na lamang si Elisa. Torpe rin pala talaga ang damuhong lalaking yon. Bulong niya sa sarili. Tita, may sinasabi ka ba? Hindi maintindihan ni Almira ang sinabi ng tiyahin. Wala. Ipapalipat ko na ang mga gamit ni Juancho sa kwarto mo. Mabilis na tugon naman ni Elisa. Ayaw niyang pangunahan si Juancho ngunit sa tingin niya ay kailangan na nitong tulong upang umamin ng totoong nararamdaman nito. Naalarma naman si Almira sa sinabi ng tiyahin. Akala ko po ba ayaw ninyong magsama kami sa iisang kwarto habang nandito sa puder ninyo? Nakapag-isip-isip na ako ng legal naman ang kasal ninyong dalawa, kaya gusto kitang bigyan ng tsansa na makasama si Juancho. Alam ko naman na matagal ka na may gusto sa lalaking yun, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, samantalahin mo na ang pagkakataon na to. Maliwag ang pagkakangiti ni Elisa habang nagsasalita siya. Tita, huwag kang maingay, baka marinig niya tayo. Saway naman ni Almira sa tiyahin. Natawa naman si Elisa sa reaksyon ng pamangkin. Kung ako sa'yo, magpabuntis ka na para siguradong hindi ka niya iiwanan. Lalo pa niya itong tinutokso. Ano ka ba naman, tita? Ano ba nangyayari sa'yo? Kahapon lang galit na galit ka dahil sa pagpapakasal ko kay Juancho. Tapos ngayon naman, pinagtutulakan mo akong magpabuntis sa kanya. Medyo napalakas naman ang boses ni Almira. Habang papalapit si Juancho sa magtiyahin ay nakangiti siya. Narinig niya ang huling sinabi ni Almira at na makalapit ay inakbayan niya ang asawa. Ilang apo po ba ang gusto ninyo? Lalong gumawa po ito sa pagkakangiti nito. Napansin niya rin na namula ang mga pisngi ni Almira. Kung hindi lamang nila kaharap ang tiyahin nito, ay baka nanakawan na niya ito ng halik. Nako, maliit lang ang pamilya namin, kaya mas pabor kung bibigyan ninyo kami ng maraming apo. Tugo naman ni Elisa, bago nagpaalam sa mag-asawa na may aasikasuhin pa siyang ibang bagay, ngunit bago tumalikod ay muli niyang binalingan si Juancho. Huwag ka masyadong magpakampante dahil nalaman na ni Simon na nandito si Almira. Nawala ang magandang mood naman ni Juancho nang marinig na naman ang pangalan ng lalaking kinaiinisan niya. Magmula nang malaman niya ang tungkol kay Simon, ay tila may insecurity siyang nararamdaman. Pagkatapos ninyong mag-usap ni tita, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Wala naman kami masyadong napag-usapan. Siguro, natanggap na niya na mag-asawa na tayo. At kahit anong gawin niya, ay hindi ako papayag na ipaanal ang kasal natin. Seryosong tura naman ni Juancho. Then, you're stuck with me for the rest of your life. Kaya mong panindigan? Panunubok naman ni Almira kay Juancho. Sweetheart, as long as we're together, masaya na ako. Pero mas masaya kung magkakaroon tayo ng mga anak. Mabilis na nilikawan naman ang halik ni Juancho ang asawa sa mga labi nito. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Almira, kaya lalo siyang natawa. Juancho, sinabi mo na gagawin natin ang lahat para maging maayos ang kasal natin, hindi ba? Unti-unting umisod palayo naman si Almira upang magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Kapag ganito kalapit si Juancho sa kanya,
ay nawawala siya sa sarili. Umayos naman sa pagkakaupo si Juancho nang maramdaman ang kaseryosuhan sa boses ng asawa. Yes, at pareho tayong pumayag, hindi ba? Nagagawin natin ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin. Seryosong tura naman sa kanya ni Juancho. Kung ganon, ayokong makakarinig na nai-involve ka sa ibang babae. Kung gusto mo talagang magsimula tayo ng ating pamilya, hindi ko papayagan na magkaroon ka ng karelasyon sa ibang babae. Magsasalita pa sana si Almira ng putulin ng isang tawag. Inilagay niya sa loudspeaker para marinig ni Juancho kung anuman ang pag-uusapan nila. Yvette, bakit ka napatawag ulit? Bungad na tanong naman ni Almira. Nang marinig naman ni Juancho ang pangalan ng caller, ni Almira ay parang gusto niyang hablutin ang smartphone ng asawa. Hindi kasi ako mapakali rito. Nag-aalala ako para sa'yo. Bababakas naman ang concern sa tono ng pananalita ni Yvette. Wala ka namang dapat na ipag-alala sa akin. I am fine. Tugon naman ni Almira habang nakatingin naman siya kay Juancho. Habang magkasama kayo ni Juancho, hindi ako mapapakali rito. Dahil alam kong sasaktan ka lang ng lalaking yan. Walang hiya siya. Hindi marunong magmahal. Napakasama niya. Nagsimula na namang mag-hysterical sa kabilang linya si Yvette. Akmang magsasalita naman si Juancho nang pigilan siya ni Almira. Makinig ka lang. Bulong naman ni Almira kay Juancho. Yvette, calm down. Alam ko naman na hindi ako mahal ni Juancho. Pero kasal ako sa kanya. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang pakisamahan siya. Malumanay na tugon naman ni Almira. Gaga ka. Alam mo naman na masasaktan ka lang. Bakit hindi mo siya hiwalayan? Walang patutunguhan ang relasyon ninyo. At sigurado ako, hindi kayo magiging maligaya. Sumisigaw sa kabilang linya naman si Yvette. Mabilis na hinablot naman ni Juancho ang smartphone at pinindot ang end button. Hindi na niya kayang pakinggan pa ang mga kasinungalingang pinagsasasabi ni Yvette. Juancho, lalong nagagalit yun. Sita naman ni Almira. Wala akong pakialam kung magalit siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pinag-aaksayahan mo pa siya ng panahon. Puro kasinungalingan lamang ang pinagsasasabi niya. I think kailangan niya ng professional help. Masyado siyang affected sa nangyari kay Ali. Hindi natin alam. Baka nagsasuffer siya ng depresyon. Kailangan natin siyang tulungan bago siya makagawa o makaisip na masama sa sarili niya. Hindi pa ba kasamaan ang ginagawa niya? Sinisiraan niya ako sa'yo. Ayaw tanggapin ang kalooban ni Juancho. Ang suhestyon naman ng asawa na tulungan nila si Yvette. Juancho, masyadong obsessed si Yvette na makapaghiganti sa'yo. Kaya hindi tayo matatahimik hanggat hindi niya naiintindihan ang totoong nangyari sa inyo ng kapatid niya. Please, tulungan natin siya. Patuloy na pakiusap naman ni Almira. Okay, tutulungan natin siya, pero may isang kondisyon. Basta kaya kong gawin ang kondisyon na yan, papayag ako. Kinabig ni Juancho si Almira at isinandal sa may dibdib niya. Damang-dama niya ang malambot na katawan ng asawa. Napakabango nito. Tiningala naman ni Almira ang asawa ng maramdaman ang pananahimik nito. At na magtama naman ang mga mata nila. Hindi niya maipaliwanag ang nakikita niya sa mga mata nito. Hindi napigilan ni Almira na humanga sa kagwapuhan ng asawa. Mabilis na sinakop ng mga labi ni Juancho ang labi ng asawa. Nakakahiya kay tita kung maaabutan tayo sa ganitong ayos. Pilit na lumalayo naman si Almira, ngunit mas lalo naman siyang kinakabig ni Juancho. Sweetheart, ito ang gusto kong kondisyon. Bulong naman ni Juancho habang hinahaplos ang ulo ng asawa. Almira, tumawag pala ang mama mo. Napangiti naman si Elisa na makitang magkayakap ang mag-asawa.
Mukhang kumakagat sa hamon niya si Juancho, na siya namang ikinasasaya niya. Ano po ang sabi ng mama? Umayos sila na pagkakaupo ni Juancho. Next week daw, sila uuwi ng papa mo. Kaya may oras pa kayo. Pagbibigay impormasyon naman ni Elisa. May oras pa po para saan? Tanong naman ni Juancho. Hindi siya nababahala kahit dumating na ang mga magulang ni Almira. Dahil sigurado naman siyang maiintindihan ng mga ito, lalo na ang kanyang biyanang lalaki. To make a baby. Kahit gaano kalaki ang galit sa iyo ni Ate Aurora, mawawala ang lahat ng yun kung bibigyan mo siya ng apo. Tita, ano bang problema ninyo? Kanina mo pa pinagpipilitan ang tungkol dyan. Paano kung ayaw pa namin magkaanak ni Juancho? Hindi na napigilan ni Almira na sumabad. Hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Juancho, hindi ba iho? Kinindatan pa ni Elisa si Juancho bago tumalikod. Sa totoo lang, ay gusto niya talagang mabuntis na si Almira upang may pagbabalingan ng atensyon ang kanyang kapatid. Sa dami ng kasalanan na ipinagtapat niya rito, ay kailangan na niyang maging maganda ang sitwasyon upang mabalanse ang lahat. Juancho, bago tayo magsimula ng pamilya, gusto ko maayos muna natin ang problema kay Yvette. Lakas loob na tura naman ni Almira. Naiintindihan kita, sweetheart. Hihintay lang natin ang mga magulang mo para formal na hingin ko sa kanila ang kanang kamay mo. At pagkatapos nun, hayaan mong ako ang gumawa ng solusyon sa problema ni Yvette. Nakangiting wika naman ni Juancho habang nagsasalita ito. Napakunot noon naman si Almira. Hihingin ang kanang kamay sa mga magulang. Ilang buwan na tayong kasal. Baka nakakalimutan mo. Tinalikuran ni Almira si Juancho nang marinig niya na tila may kausap ang kasambahay sa labas. Napabuntong hininga siya na makilala niya ang bisita. Simon, kumusta ka na? Pinasigla naman ni Almira ang tinig na makalapit sa kaibigan. Hey, ang tagal nating hindi nagkita. Maluwag ang pagkakangiti naman ni Simon nang masilayan naman si Almira at nang makalapit siya ay hindi na niya napigilan ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ito. Mabilis naman ang naging kilos ni Almira. Itinulak niya ang binata papalayo sa kanya. Ayaw niyang makita sila ni Juancho sa ganitong ayos. Ngunit nang akmang muling hahawakan ni Simon si Almira ay hindi na nakatiis pa si Juancho. Bitawan mo ang asawa ko. Kontrolado ang boses na wika naman ni Juancho. Ngunit mababakas ang galit sa bawat salita nito. Bigla naman natigilan si Simon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. May asawa ka na? Baling naman ito kay Almira. Marahang tumango naman si Almira at lumapit kay Juancho. Honey, siya ang kaibigan ko si Simon. Simon, ang asawa ko, si Juancho Almeda. Pagpapakilala naman ni Almira sa dalawang lalaki. Nang walang kumibo sa dalawang lalaki ay marahan niyang hinawakan sa braso ang asawa at pinisil ito. Agad naman nakuha ni Juancho ang ibig sabihin ni Almira. Nice meeting you, dude. Inilahad naman ni Juancho ang kanang kamay niya kahit labag sa kanyang kalooban. Dahil kung siya lang ang masusunod, ay kanina pa niya kinaladkad ito papalabas ng bakuran. Si Simon naman ay tinititigan lamang ang nakahantad na kamay ni Juancho. Walang salita itong binitawan at mabilis na tumalikod sa mag-asawa. Galit ang nararamdaman niya dahil ang pakiramdam niya ay nagtraidor sa kanya si Almira. Regular naman ang palitan nila ng emails at messages sa social media. Ngunit wala itong nababanggit tungkol sa pagpapakasal nito kay Juancho. Pakiramdam niya ay naglaho ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa ni Almira. I'm sorry sa nangyari. Hinging paumanhin naman ni Almira sa ikinikilos ni Simon. Gago siya. Subukan lang niyang bumalik dito at talagang bibigyan ko siya ng leksyon sa pambabastos niya sa akin. Nanggigigil din sa galit si Juancho habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan ni Simon. Kakausapin ko siya para hindi na maulit ito.
Maikling tugo naman ni Almira. Hinawakan naman ni Juancho sa magkabilang balikat ang asawa upang magtama ang paningin nila. Magmula ngayon, ayokong nakikipag-usap ka sa lalaking yon. Juancho, kaibigan ko si Simon. Baka nabigla lang siya na malaman niya. Pagpapaliwanag naman ni Almira. Lalaki rin ako, Almira. Kaya nababasa ko kung ano ikinikilos niya. Gusto ka niya. Hindi mo ba naiintindihan yon? Hindi siya makakapayag na may ibang lalaking makakalapit sa asawa niya. Lalong-lalo na ang Simon na yon. Ano nangyayari rito? Napadako ang tingin ni Elisa sa mga kamay ni Juancho na nakahawak sa mga balikat ng pamangkin. Marahang binitawan naman ni Juancho ang asawa. Ayaw niyang isipin ang ginang na sinasaktan niya ng pisikal si Almira. Tita, may pinag-uusapan lang kami tungkol kay Simon. Tugo naman ni Juancho. Tumawag nga kanina sa akin si Simon. Bibisita raw siya. Dumating na ba siya? Tanong naman ni Elisa habang papunta sa veranda. Sumunod naman si Juancho at naupo sa tapat ng ginang. He likes my wife. Alam ko. Baliwalang tugo naman ni Elisa. Tita, ilang beses ko bang sasabihin na magkaibigan lang kami ni Simon? Protesta naman ni Almira bago naupo sa tabi ng asawa. Iha, sa'yo kaibigan lang. Pero kay Simon, iba ang nararamdaman niya para sa'yo. Kaya ikaw, Juancho, kung talagang seryoso ka sa asawa mo, hindi mo hahayaang may ibang lalaking umaali-aligid sa kanya. Kayong dalawa, ang hirap ninyong intindihin. Buntong hininga naman ni Almira bago tumayo. Dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Tita, iwanan muna kita. Mag-uusap lang po kami ni Almira. Paalam naman ni Juancho. Tinanguan lamang ni Elisa si Juancho at nang mapag-isa ay malungkot siya na patingin sa kalangitan. Nagsisimula ng lumatag ang dilim at may mga ilang bituin na rin siyang natatanaw. Naaalala niya noong mga bata pa sila ng kanyang ate Aurora. Nagpaparamihan sila ng bibilanging mga bituin. Marami silang masasayang alaala magkapatid. At siguro, kung hindi pinasok ng inggit ang puso niya, ay baka hanggang ngayon ay masaya pa rin sila at hindi siya binabagabag ng kanyang konsensya. Malaking kasalanan niya sa kapatid at ngayon sa muling pagbabalik nito sa Pilipinas, ay handa na niyang ituwid ang lahat ng pagkakamali niya. Samantalang si Juancho naman ay nagmamadaling sinundan ng asawa. Ayaw niyang sumama ang loob nito sa kanya, lalo na ngayon na nagsisimula ng umaayos ang relasyon nila. Gagawin niya ang lahat para matutunan sa mahalin ni Almira. Inabutan naman ni Juancho na tahimik na nakahiga si Almira at tila may malalim nitong iniisip. Napabalikwas naman ng bangon si Almira na maramdaman niyang may pumasok na sa kanyang kwarto. Anong ginagawa mo rito? Mabilis siyang umupo. Walang salitang tumabi naman si Juancho kay Almira at mahigpit niyang niyakap ito. Tuwing nasa mga bisig niya ang asawa, ay parang ayaw na niyang bitawan. Bago pa muling makapagsalita si Almira, ay mariin na niya itong hinagkan. Gusto ni Almira na bumitaw, lumayo at itulak ito. Pero kanina pa natunaw ang depensa niya. Naramdaman na lamang niya na umakyat na sa magkabila niyang balikat ang mga kamay nito at hinila siya papalapit. Marahan niyang itinulak ang asawa habang ang mga labi nito ay naglalandas pababa sa kanyang leeg. Wala na siyang kontrol sa kanyang sarili. Inalis ni Juancho ang kumot na nakatabing sa katawan nito at sinimulan na alisin ang mga damit nito. Dahil may kaunting liwanag na pumapasok sa bintana ng silid dahil sa mga ilaw na nakapalibot sa paligid ng mansyon, nakita niya ang mapang-akit na katawan ng asawa. Nagulat siya na masaktan si Almira sa pag-iisa ng mga katawan nila. Tumigil siya sa paggalaw. Sweetheart, are you okay? Masuyong tanong niya rito. Yeah, sagot nito na hinahabol ang paghinga. Mahigpit ang yakap nito sa kanya. Hindi ko alam na
Ganito pala kasakit ito. Virgin pa ang asawa niya. Pakiramdam ni Juancho ay siya ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Lilipas din yan, sweetheart. Wika niya rito at sinubukan na niyang gumalaw at sumunod naman ang katawan nito. Niyakap niya na mahigpit ang asawa. Sweetheart, thank you. Bulong naman ni Juancho. Halos hindi makapaniwala si Almira na naisuko na niya kay Juancho ang katawan niya. Wala siyang magagawa kundi panindigan ang pagpapakasal dito. Sa ganong pag-iisip ay hindi na malayan na nakatulog na siya na mahimbing habang nakayakap na mahigpit ang asawa. Nagising naman si Almira kinabukasan sa magaang halik na ibinigay sa kanya ni Juancho. Mula sa mukha niya, pababa sa kanyang leeg at sa balikat. Napakurap siya at ilang sandaling iniisip kung panaginip lang ba iyon. Ngunit naramdaman niya ang sakit sa ibabang bahagi ng katawan niya. Totoong totoo. Good morning, sweetheart. Malambing na tura naman ni Juancho nang maramdaman na gising na ang asawa. Good morning. Dahan-dahan niyang hinila ang kumot upang matakpan ang nahantad na dibdib niya. Kahit may nangyari na sa kanila, ay hindi pa rin siya komportable na nakahantad ang katawan sa asawa. Wala siyang pagsisisi na namagitan sa kanila ni Juancho kagabi, bagkus masaya siya dahil sa lalaking marangal na niya ay minamahal na una niyang ipinagkaloob ang kanyang sarili. Ngayon nagawa na natin bilang mag-asawa. Gusto kong magsimula tayo bilang normal na mag-asawa. Gusto ko tuwing gigising ako sa umaga, ikaw ang una kong masisilayan. Masuyong hinawakan ni Juancho ang pisngi ni Almira bago buong ingat na muling hinagkan ito. Please, sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Pipinghiling naman ni Almira upang malubos na ang kaligayahan niya. Gustong-gustong sabihin naman ni Juancho kung gaano niya kamahal si Almira. Ngunit naduduwag siya dahil baka sa unang pagkakataon ay may isang babaeng mag-reject sa kanya. Ayaw na niyang balikan pa ang sakit na nararamdaman niya nang tanggihan siya ng ama ni Almira sa hiling na pakakasalan niya ang anak nito. Ipapadama na lamang niya sa asawa kung gaano niya ito kamahal.